Muling nagbuga ng makapal na usok ang Bulkang Mayon ngayong umaga. At live mula sa Legazpi City, Albay, may express report si Mon Gualvez. Mon, kamusta ba ang sitwasyon dyan? Kamusta rin yung mga residente? Nako Nikki, kakaba-kaba at problemado uli ang mga residente sa ilang bayan at lungsod dito sa Albay. Hindi pa nga kasi nila nalilinis ng tuluyan yung bumagsak na makapal-abo nitong weekend. May panibago na namang ashfall na pinangangambahan ngayong araw. Makapal na usok mula sa dalisdis ng Bulkang Mayon ang muling natanaw pasado alas 7 ng umaga kanina sa Legazpi City. Kapansin-pansin ang tila mabilis na pagbuga ng abo mula rito. Maya-maya, unti-unting nagbabago sa itim ang kulay niyan. Sabi ng PHIVOLCS, panibagong insidente raw ito ng pyroclastic density current o yung tinatawag na uson. Ito yung mabilis na pagragasa ng maiinit na pinagsamang mga bato at iba pang volcanic materials na pababa sa dalisdis ng bulkan. Aabot daw sa 3 kilometro ang naging haba niyan, mas maikli kumpara sa mahigit 5 kilometrong PDC na naitala nung Sabado. Ang kaso, parehong sa Miisigali nangyari ang uson kaya inaasahang patungo muli sa Kanluran, Timog Kanluran ang direksyon nito. Ibig sabihin, posibleng maapektuhan na naman ang mga parehong bayan at lungsod na tinamaan din ng ashfall nitong weekend. Pero paglilinaw ng PHIVOLCS, nakikita nilang mas manipis kahit papano ang maaaring abo na maibabagsak nito sa kalupaan. Pakinggan natin ang pahayag at paliwanag ng PHIVOLCS. Positive po siya ng ash plume, pero yung ash plume po ay mabilis lang naman na nag-dissipate o nag-disperse. But umabot po yung ash plume ng 1,900 meters above mean sea level yung height niya. Mas konti po yung yung load nitong PDC na to o yung dala niya po na materials. Nikki, dahil sa panibagong ashfall nga ulit na pinangangambahan dulot nga nitong PDC o yung pyroclastic density current, paalala ulit na mahigpit na mga otoridad sa mga residente manatili na lamang muna sa kanilang mga bahay kung wala namang importanteng lakad at panatilihin pa rin ang pagsusuot ng face mask kung kinakailangan para maiwasan itong paglanghap at exposure dito sa abo na mula sa bulkan na hindi ligtas sa kalusugan. Nikki. Mon, since nabanggit mo nga hindi ligtas sa kalusugan, ano bang mga panganib talaga ang nadadala ng itong uson at ano bang inaasahan nating aktibidad ng Mayon sa mga susunod na araw? Oo, yung uson, Nikki, talagang delikado siya actually dahil dito may iwasan ng mga tao dyan sa kung sakaling nandun ka sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Pero yung usok o yung abo na dinadala ng monitor, epekto niyan, yan yung delikado sa kalusugan in terms, lalo na yung mga merong respiratory tract infection, mga may asthma, at saka yung mga sa skin at saka sa mata, ilan yan sa mga maaaring maapektuhan kapag too much yung exposure dito sa naturang abo. Nananatili sa alert level 3 itong estado ng Bulkang Mayon. Ibig sabihin, patuloy pa rin yung tinatawag na magmatic unrest ng naturang bulkan na nag-aalboroto pa nga rin hanggang sa ngayon. Pero hindi pa naman nila nakikita na itataas na sa alert level 4 kahit papano itong naturang bulkan dahil hindi pa naman daw pumapasok dun sa parameters na kanilang pinagbabatayan. Pero hindi malabo na mangyari pa rin ng ilang beses itong mga nararanasan nga na PDC o pyroclastic density current o uson dahil sa kasalukuyang estado ng naturang bulkan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Nikki. Yan ang express report ni Mon Gualvez. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.